Welcome back mga kanatik, especially sa mga kababayan natin dito sa Taiwan. Yan. So itong video na to is it's all about e-bike registration, no. Yan. So pag-uusapan natin dahil malapit na naman yung deadline na binigay nila para ma-register yung mga e-bike natin. Yan. So sa November 29, 2024 yung pinaka-deadline nila. 2 years ago na nilang plano to na ipa-register or ma-register lahat ng e-bike dito, no. So yun nga, pupunta tayo ngayon sa bilihan ng e-bike. Malapit dito sa amin. So kayo, pwede kayong mag-search dyan na malapit na kasa ng bilihan ng e-bike sa inyo. Then, tanong nyo lang kung paano magparehistro or pwede bang magparehistro dun sa kanila. So dito sa amin sa Hsinchu, ito yung pinakamalapit na bilihan ng e-bike na pwede kang magparehistro. So babalikan ko na lang kayo mamaya. Then, sabihin ko sa inyo kung ano yung mangyayari pagka punta natin doon or kung mariregister ba natin yung e-bike natin. Alright, so yun na nga, galing na tayo sa kasa. And then, kinuha lang yung body number or yung chassis number. Pinicturean ng sa harap, sa likod, and then magkabilang gilid. Kinuha yung ARC natin, yung contact number natin syempre. Then, i-update na lang daw niya tayo pagka kung ano yung magiging susunod na step natin. So, ito nga pala yung pinaka-body number niya. So, dito nakikita. So, kiniskis niya lang yan para makita yung body number. Okay. So, may number yan dyan. So, update ko na lang kayo kung ano yung mga susunod pa natin gagawin. So, after 2 days, nag-message na nga yung Green e-bike sa atin, which is yung kasa na malapit dito sa amin. And then, ang sabi nila, once na lumabas na yung certificate galing sa factory or dun sa manufacturer ng e-bike, i-message sila ako para naman dun sa pag-asikaso ng pinakaplaka. So, hindi pala ganun kadali na gusto mo lang magpaplaka, okay na, no? Marami din palang pagdadaan ng proseso, may verification pa. Actually, may nakausap ako isang kabayan dito na yun nga daw, sarado na raw yung manufacturer ng e-bike niya, kaya hindi na marehistro yung e-bike, no? Kaya ang ginagawa niya is binibenta na lang niya ng mura yung e-bike. Pero sinasabi naman nung kasa dito sa amin na nag-aayos tong registration ng plaka is kumbaga, inaantay na lang daw niya yung certificate ng factory, no? So, ibig sabihin, yung manufacturer ng ating e-bike or yung factory ng ating e-bike is okay pa, goods pa. Yun nga lang, hindi ko pa masabi kung anong klaseng e-bike yung meron ako. So, hindi pa rin natin tatapusin tong video na to. Antayin natin kung gaano pa tayo katagal mag-aantay ng certificate galing sa manufacturer or factory ng ating e-bike. Quick update lang tayo regarding dun sa pagpapaplaka or pagpaparegister ng ating e-bike, no? So, from the first day natin, yung ika-9th day, nag-message na yung Green e-bike, which is yung kasa na pinagpalakaran natin ng plaka or pinagparegistruhan ng ating e-bike. Nag-message siya na dalhin daw natin yung unit, ARC ID natin, and then yung stamp. So, kinabukasan, which is ngayon, ika-10 araw na natin na naglalakad ng plaka. And then, ang sabi niya lang is dalhin ko daw yung unit natin sa Monday. So, pang ilang araw na yon. So, i-update ko na lang kayo kung ano pa yung mga mangyayari doon. And then, ang babayaran ko is 2,700 pero hindi pa naman niya kinuha yung bayad, no? So, yun lang muna ang update natin. So, pang 10 araw na natin ngayon. And then, nakita ko naman yung certificate. Hindi ko lang na-picturean. Siguro ibibigay naman yun once na makakuha na natin yung pinakaplaka natin. Siguro, after natin maibigay yung e-bike natin sa Monday, siguro bibilang na lang yun ng 1 to 2 days. Okay na yung registro natin. Alright, so the await is over mga kabayan. Nakuha na natin yung ating
registration at plaka after 15 days. Medyo naging mahaba yung proseso ng pag-a-apply, no? Kadahilanan na rin siguro sa malapit na yung deadline, dumami yung volume na nagpaparehistro. Yan. So, 15 days yung inabot nung atin. And then, nung 14th day, dinala natin yung e-bike natin sa kasa. And then, para i-check niya lang yung unit. I think dapat kinabukasan niya pa ibabrik to, pero pinauwi niya na sa akin yung unit, no? Hindi ko rin malaman ang kadahilanan kung bakit. Pero yun, inuwi ko. Then sabi niya, bukas is may plaka ka na. So, bumalik nga ako kinabukasan, which is ngayon. And then nakuha na natin yung ating plaka. And then ito nga pala yung mga nakuha natin sa pagbalik natin doon. So, isa na dito yung ating certificate from manufacturer. Yan. So, ito yung isa sa mga natagalan ng pagkuha ng certificate, no? Matagal niya ako na follow up or binalikan regarding dito para mag-proceed tayo sa next step. And then, meron din dito yung registration form para sa plaka. And meron din itong ating insurance good for 12 months or 1 year. Yan. So, hindi ko lang alam kung magkano yung renewal yearly. I think nasa 3 to 500. Parang ganun ng range ng pagpaparenew ng insurance. And then, syempre, yung ating CR or yung Certificate of Registration ng ating e-bike. Yan. Ito siya. May plastic kasi siya eh. Yan. Then, syempre, yung ating plaka na nakakabit na sa ating e-bike. So, sila na rin yung nagkabit nung pinaka-plaka, no? No, i-share ko na lang yung video kung paano niya kinabit yung ating plaka sa ating e-bike. Total na nagastos ko dito, sabi ko nga, siningil niya ako una ng 2.7 pero naging 2.8 yung singil niya sa akin ngayon. So, hindi na ako doon dahil 180 lang naman. So, walang problema. 2,800 yung nagastos natin lahat-lahat. Yan. Then, at least, matuloy man o hindi siya matuloy, is panatag tayo, no? Not only kasi hindi natuloy, pero mapanatag tayo kasi insured na tayo. Yan, may insurance na tayo na parang nakalagay dito is parang may nabasa ako dito, nakalagay siya na parang pag na-aksidente parang meron kang 20,000. Pag death naman, wag naman sana 200,000 NT. Yan. So, wag naman sana natin magamit pero kahit papaano is insured tayo, di ba? Hindi natin alam ang panahon. Yan. Yun na lang yung inaano ko, matuloy man siya o hindi, ang maganda, insured tayo. Yan. So, kung di matutuloy yung batas, okay. Kung matutuloy, okay pa rin dahil nakarehistro tayo at insured tayo. So, yun lang naman mga kabayan yung naging proseso ng aking pag-a-apply ng rehistro at plaka ng aking e-bike. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam. Yan. So, ito na yung ating plaka.
galing ng